Kaibigan, ang hinahanap ng Diyos ay mga taong may pusong tapat, nagsisisi, at sumusunod sa kanyang kalooban. Hindi tinitingnan ng Diyos ang yaman o katayuan ng tao, kundi ang laman ng puso. Ang taong mapagpakumbaba, may pananampalataya, at umiibig sa katotohanan ay kalugod-lugod sa Kanya. Narito ang ilang mga talata. Juan Kapitulo 4 versikulo 23. Datapwat lumarating ang oras, at ngayon na, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayon na maging mga sumasamba sa Kanya. Ikalawang Kronika Kapitulo 16 versikulo 9. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay tumatakbo sa buong lupa, upang magpakitang matibay sa kapakanan ng mga may sakdal na puso sa Kanya. Mikas Kapitulo 6 versikulo 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti, at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan, umibig sa kawan, at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Awit Kapitulo 51 versikulo 17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo hahamakin. Maikling pananaw. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi taong handang magbago, sumunod, at lumapit sa Kanya ng may pananampalataya at katapatan. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang sa salita kundi sa buhay at gawa. Kaibigan, mahalaga sa Diyos ang taong handang magbago at sumunod sa Kanyang mga utos. Hindi sapat na marinig lamang ang salita ng Diyos, kailangan ding isabuhay ito. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagsisisi at pagtalikod sa masamang gawain, habang ang pagsunod ay tanda ng tunay na pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Gawa Kapitulo 3 versikulo 19. Magsisi nga kayo, at mangagbalik loob, upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Ipinapakita nito na nais ng Diyos na ang tao ay magsisi at magbago ng pamumuhay. Juan Kapitulo 14 versikulo 15. Kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tunay na pag-ibig sa Panginoon ay nakikita sa pagsunod. Roma Kapitulo 12 versikulo 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang pagbabago ay hindi lang panlabas kundi pati sa isip at puso. Ezekiel Kapitulo 18 versikulo 30 hanggang 31. Magsisi kayo, at talikdan ninyo ang lahat ninyong pagsalangsang, at kayo'y magkaroon ng bagong puso at bagong diwa. Inaanyayahan ng Diyos ang tao na iwan ang kasalanan at mamuhay ng matuwid. Santiago Kapitulo 1 versikulo 22. Datapwat magsaygowa kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang. Hindi sapat ang pakikinig lamang, dapat sundin ang salita ng Diyos. Maikling paliwanag. Ang Diyos ay natutuwa sa taong nagpapakumbaba, nagsisisi, at handang magbago. Ang pagsunod sa Kanyang salita ay hindi pabigat kundi gabay tungo sa mabuting buhay at kaligtasan. Kapag ang tao ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, mas nagiging malapit siya sa Kanya at nakakaranas ng tunay na kapayapaan. Naway gabayan ka lagi ng Diyos at patibayin ang iyong pananampalataya, patuloy lang sa paghahanap ng katotohanan at paggawa ng mabuti. Awit Kapitulo 119 versikulo 105. Gawan sa aking mga paa ang salita mo, at liwanag sa aking landas. Ingat ka palagi kaibigan.